Nagsimula ito sa malayong bahagi ng lawa ng Galilea. Isang lalaki na laging dumaranas ng paghihirap ang palakad-lakad sa mga libingan, sumisigaw, sugatan, may mga tanikala sa katawan na ikinabit ng iba, pero hindi kailanman siya tuluyang napigil. Kinatatakutan siya ng mga tao, iniiwasan at pinangungunahan ng isang kapangyarihang walang makapangalanan o mapigilan. Nagbago ang lahat nang dumating si Jesus. Sa unang hakbang niya sa banyagang lupa, pumasok siya sa isang lugar na puno ng espiritual na labanan. Walang sumalubong sa kanya at wala ring templo o sinagoga sa paligid. Ang tanging maririnig ay ang mga sigaw ng sakit sa malayo. Ang sumunod ay hindi lang isang himala. Ito ay direktang sagupaan sa pagitan ng paghahari ng langit at ng pagsalungat ng impyerno. Maraming masasamang espiritu, isang kawan ng mga baboy, isang lalaking tuluyang nagbago at isang bayang na paralisa ng takot. Ang tagpong ito sa kasulatan ay parehong nakakabahala at makapangyarihan. Ipinapakita nito kung gaano kadesperado ang kasamaan at kung gaano lubos ang kapangyarihan ni Jesus. Ngayon, susuriin natin ang bahagi ng ebanghelyo na ito at bubuksan ang malalim nitong kahulugan, ang mensaheng propetiko at ang nakakagulat na katotohanang nakatago sa likod ng dramatikong tagpo. Buksan ang Marcos Kabanata 5 at manatili sa amin, hindi lang ito tungkol sa mga baboy. Ito ay digmaan sa pagitan ng espiritual na kadiliman at ng kapangyarihang hindi kayang pigilan ni Kristo. Magsimula tayo. Nagsimula ang kwento ng maglayag si Jesus at ang kanyang mga alagad sa lawa ng Galilea. Parang isang karaniwang biyahe lang. Pero hindi ito isang pangkaraniwang pagtawid, may layunin ito mula sa Diyos. Bago ito, hinarap nila ang malakas na bagyo sa lawa, isang bagyong pinatahimik lang ni Jesus gamit ang kanyang tinig. Sa Marcos Kabanata 4, talata 39, mababasa natin, tumayo si Jesus at sinabi sa hangin, "Tumahimik ka, manahimik ka," at tumigil ang hangin at naging kalmado ang lahat. Bakit haharap si Jesus sa bagyo, tatawid ng tubig at pupunta sa lupaing hindi Hudyo? Dahil may isang taong naghihintay sa baybayin, isang taong wala nang matatakbuhan, isang taong napapaligiran ng kamatayan. Sa Marcos Kabanata 5, talata 2 at 3, mababasa natin, pagkababa ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu mula sa libingan. Ang lalaki ay naninirahan sa mga libingan at hindi siya kayang ikadena kahit tanikala pa ang gamitin. Isipin mo ang tagpong iyon. Sa pag-apak ni Jesus sa lupa, isang lalaki ang biglang sumugod, isang mabangis, marumi, sugatan, hubad, bugbog, duguan, magulo ang buhok, may mga tanikalang nakabitin sa katawan, palatandaan ng maraming beses na nabigong subukang ikulong siya. Sa Marcos 5 talata 4, mababasa natin, madalas siyang iginapos ng mga tanikala at posas, ngunit napuputol niya ang mga ito at nababasag. Walang sino man ang sapat na lakas para pigilan siya. Hindi lang siya basta naguguluhan, kinatatakutan siya ng lahat, iniwasan siya ng mga tao, natatakot sa maaring gawin niya. Walang tanikala ang kayang pumigil sa kanya, pero ang mas masaklap, bilanggo siya sa sarili niyang espiritu. Sa Marcos Kabanata 5 talata 5, araw at gabi, nasa mga libingan at kabundukan siya, sumisigaw at sinasaktan ng sarili gamit ang mga bato. Gabi-gabi, umaalingaw-ngaw ang kanyang mga sigaw. Araw-araw, namumuhay siya sa sakit, mag-isa, duguan at wasak. Kaya mo bang maramdaman ang kawalang pag-asa? Ramdam mo ba ang sakit? Nawalan na siya ng lahat, tahanan, pamilya, pagkatao, pati isipan. Hindi lang tahanan ng libingan, sumasalamin ito sa pananaw niya sa sarili, tapos na isinumpa, kinalimutan. Pero dumating si Jesus, hindi dahil sa pagkakataon, hindi rin aksidente.
Tumawid siya sa lawa para sa isang layunin, iligtas ang isang taong walang ibang lumalapit. Hindi nakita ni Jesus ang isang baliw, nakita niya ang isang anak, isang taong bihag na kailangang matulungan, isang buhay na karapat-dapat pang sagipin. Ipinapakita ng tagpong ito na wala ni isa mang tao ang lampas sa pag-asa, kahit gaano kasira, kahit gaano katormentado, kahit lubusang nawawala sa espiritual. Kahit ikaw ay nalululong sa bisyo, nilulunod ng hiya o nagtatago sa kalungkutan, tatawid pa rin si Jesus ng bagyo para hanapin ka. Ganyan siya. Iiwan niya ang karamihan para sa isang kaluluwa, at ang taong iyon ay nasa libingan. Pagdating ni Jesus sa lupain ng mga Geraseno, halos hindi pa man siya nakakatapak ng husto, may nangyari na agad. Mula sa mga libingan ay tumakbo ang isang lalaki, mabangis, desperado, puno ng pagdurusa, diretsyong lumapit kay Jesus. Pero hindi siya lumaban, hindi siya tumakbo palayo. Sa halip, lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Sa Marcos, Kabanata 5, talata 6 at 7, mababasa natin, nang makita niya si Jesus sa malayo, tumakbo siya at lumuhod sa kanya. Sumigaw siya, "Anong ginagawa mo rito, Jesus? Anak ng kataas-taasang Diyos, nakikiusap ako, huwag mo akong saktan." Pero hindi ang lalaki ang nagsalita, boses yun ng masasamang espiritong nasa loob niya. Kahit labag sa kanila, kahit may sakit sila, alam nila kung sino siya. Hindi nila siya tinawag na manggagamot o guro. Tinawag nila siyang anak ng kataas-taasan, ang may hawak ng buong kapangyarihan sa langit at lupa. Sabi sa Santiago Kabanata 2, talata 11, maging ang mga demonyo ay naniniwala at nanginginig sa takot. Hindi lang nabigla ang mga espiritong iyon, natakot sila ng husto. Bakit? Dahil kapag naroroon si Jesus, wala nang mapagtaguan ang kadiliman. Ang presensya niya pa lang ay banta na sa kasamaan. Hindi sila nakipagtalo tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Hindi nila siya kinutya o minamaliit. Nagmamakaawa sila, sa ngalan ng Diyos nakikiusap kami. Isipin mo iyon, masasamang espiritu na humihingi ng awa sa Diyos. Nakiusap sila na huwag muna silang pahirapan. Alam nila ang darating. At alam nilang may kapangyarihan si Jesus para palayasin sila. At sumagot si Jesus, hindi siya sumigaw, hindi siya nanakot. Sa Marcos Kabanata 5, talata 8, sinabi ni Jesus, lumayas ka sa taong ito, masamang espiritu. Pero hindi agad sumunod ang mga espiritu. Kaya gumawa si Jesus ng isang bagay na makapangyarihan pero personal. Nagbigay siya ng tanong. Sa Marcos Kabanata 5, talata 9, tinanong niya, ano ang pangalan mo? Sumagot ang lalaki, Legion ang pangalan ko, sapagkat marami kami. Ang pangalang Legion ay hindi Hebreo, ito'y Romanong salita, tumutukoy sa hukbo. Ang isang Romanong legyon ay binubuo ng hanggang 6,000 sundalo, mga bihasa, organisado at walang awa. Kaya hindi lang isa ang masamang espiritu, isang buong hukbo ng kadiliman ang naninirahan sa loob ng isang tao. Kaya mo bang arukin ang sakit na yon? Libo-libong tinig naglalaban sa loob ng kaluluwa ng isang tao. Hindi na nakapagtataka kung bakit siya sumisigaw gabi-gabi. Hindi na rin nakapagtatakang walang tanikala ang kayang magpigil sa kanya. Hindi lang ito emosyon o sakit sa isipan. Isa itong ganap na pag-atake. Pero sa kabila ng kanilang dami, lakas at kalupitan, takot na takot pa rin sila sa iisang tao, kay Jesus. Maraming demonyo pero iisa lang si Jesus. Maestratehiya ang mga puwersa ng kasamaan pero si Jesus ay may ganap na kapangyarihan. Ang kaluluwa ng lalaking ito ay sinakop ng libu-libong espiritu pero alam nilang wala silang laban sa kanya. Ang Diyos na nagkatawang tao, ang hari ng langit, ang salita na naging totoo. Hindi ito patas na laban at makinig kang mabuti. Gaano man kadilim ang pinagdadaanan mo, gaano man kagulo ang isip mo, gaano man kalakas ang boses ng takot sa loob mo,
may isa pa rin na kayang patahimikin ang lahat ng iyon. Ang pangalan niya ay Jesus, at kapag dumating siya kahit paligyon, may nangyaring kakaiba, isa sa pinakahiwagang tagpo sa lahat ng ebanghelyo. Nakatayo si Jesus sa harap ng hukbo ng maruruming espiritu, mga sinaunang nilalang na matagal nang nagpapahirap sa lalaking ito. Naibigay na niya ang utos, pero sa halip na tumakbo, humiling ng isang bagay ang masasamang espiritu. Nakiusap ang lalaki na huwag silang palayuin. Sabay-sabay na nakiusap ang mga espiritu, huwag mo po kaming palayasin sa lupaing ito. Hindi sila humiling ng minsan lang, paulit-ulit silang nakiusap. Hindi ito mga pabulong na salita, ito'y mga sigaw ng pagmamakaawa. Ang mga demonyong dating dahilan ng karahasan, pagwawala at labis na sakit, ngayon ay para na lamang mga bilanggo, umiiyak sa awa sa harap ng hukom. Matagal nilang sinakop ang lalaking ito, baka taon o higit pa. Pero sa harapan ni Jesus, wala silang kapangyarihan, walang pahintulot at walang basehang mahawakan. Ang tanging nagawa nila ay ang magmakaawa, at ang hiling nila, ipadala mo kami sa mga baboy. Baboy? Bakit doon? Bakit hindi na lang sila naglaho o bumalik sa madidilim na lugar? Sigurado may mas mabuting mapupuntahan kaysa sa isang kawan ng hayop, pero huwag kang palinlang, hindi ito walang saysay. Ang kakaibang hiling na ito ay nagpapakita ng isang seryosong katotohanan tungkol sa mga puwersa ng kasamaan. Ang pakiusap nila ay nagpapakita ng tatlong katotohanan, mga katotohanang makakatulong sa ating maunawaan ang kwentong ito, at maging kung paano pa rin kumikilos ang kasamaan sa mundo ngayon. Tingnan natin ito ng mas malalim. Nakita nating nakiusap ang mga demonyo na hayaan silang lumipat sa mga baboy. Pero sa Ebanghelyo ni Lucas, may dagdag na paliwanag tungkol sa totoong kinatatakutan nila. Sa Lucas Kabanata 8, talata 31 nakasulat, nakiusap sila sa kanya na huwag silang ipadala sa kalaliman. Hindi lang ito tungkol sa pag-alis sa katawan ng tao. Tungkol ito sa pag-iwas sa isang mas nakakatakot na lugar. Natatakot sila sa tinatawag ng Biblia na kalaliman. Sa salitang Griego, ito ay abusos. Ibig sabihin, walang hangganan, walang katapusan. Isa itong tunay na espiritual na bilangguan, nakakatakot at selyado ng Diyos. Hindi ito simbolo. Isa itong aktwal na lugar kung saan ikinukulong ang masasamang espiritu hanggang sa huling paghuhukom. Pero ano nga ba talaga ang kalaliman? Sa Pahayag Kabanata 9, talata 1 at 2, ganito ang larawan. Hinipan ng ikalimang anghel ang trumpeta, at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa. Binigyan siya ng susi ng kalaliman. Nang buksan niya ito, umusok na parang mula sa napakalaking pugon at nagdilim ang langit. Isa itong kulungan na napakalalim, puno ng pagdurusa na kapag nabuksan, naglalabas ng makapal na usok. Hindi ito ang impyerno na iniisip ng marami, pero isa itong lugar kung saan pansamantalang inilalagay ang mga demonyo. Dagdag pa sa 2 Pedro Kabanata 2, talata 4, hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala, kundi itinapon niya sila sa kadiliman at ginapos ng mga tanikala hanggang sa araw ng paghuhukom. Ang ginamit na salita dito ay Tartarus, isang bilangguan na mas malalim pa sa Hades. Diyan ikinulong ang ilang nahulog na anghel, ang mga lumabag ng labis noong panahon ni Noe, ayon sa Genesis Kabanata 6. At iyon mismo ang lugar na kinatatakutan ng mga demonyo. Hindi lang sila natatakot na palayasin mula sa katawan ng tao, nanginginig sila sa takot na baka tuluyan na silang ikulong. Natatakot silang mahatulan, gapusin at ilagay sa kulungang inihanda para sa kanila noon pa man. At alam nilang si Jesus ay may ganap na kapangyarihang ipadala sila roon agad-agad. Hindi ito katang-isip, hindi ito alamat. Maging ang mga demonyo ay alam na darating ang araw ng paghuhukom.
Alam nila kung sino si Jesus. Nauunawaan nila ang darating at alam nila na siya lang ang may hawak ng susi sa kanilang huling kulungan. Sa pahayag Kabanata 20, talata 1 hanggang 3, sinasabi na pinipilit ng mga demonyo na iwasan ang kapalarang ito. Kumakapit sila. Pinatatagal nila hanggat maaari. Gusto pa rin nilang manatili sa mundo, manira, manlinlang at mangalipin. Pero hindi kailangan ni Jesus ng panahon. Sa isang utos lang, kaya niyang pigilan at alisin sila ng tuluyan. At yan ang kinatatakutan talaga nila. Hindi ang mga baboy, hindi ang tao, kundi ang kalaliman. At si Jesus ang kaisa-isang may kakayahang ipadala sila roon agad. Kaya sila nakiusap dahil kahit ang pinakamalalakas na puwersa ng kadiliman ay nauunawaan. Kapag dumating si Jesus, kaunti na lang ang natitirang oras nila. Takot sila sa bagay na nakakalimutan ng marami. Totoo ang walang hanggang paghuhukom at gusto nila itong iwasan. Habang patuloy nating sinisilip ang hiwaga sa likod ng kakaibang kahilingan ng mga demonyo, may ikalawang nakakagulat na katotohanan tayong matutuklasan. Humiling sila na ilipat sila sa mga baboy. Bakit baboy? Dahil ang baboy ay itinuturing na marumi. Sa Levitico Kabanata 11, talata 7 nakasulat, bagaman may hati ang paa ng baboy, hindi ito ngumunguya. Kaya ito'y marumi para sa inyo. Ayon sa batas ni Moises, espiritual na marumi ang baboy, hindi maaaring ialay, hindi maaaring kainin, at ni hindi rin dapat hawakan. Ang mga baboy ay simbolo ng karumihan. Ipinapakita nila ang lahat ng bagay na nasa labas ng tipan ng Diyos. Kaya nang hilingin ng mga demonyo kay Jesus na lumipat sa mga baboy, hindi lang sila basta naghahanap ng kahit anong matutuluyan. Gusto nila ng lugar na kapareho ng kanilang kalikasan. Isipin mo, hindi sila humiling na manirahan sa mga puno o lumipad kasama ng mga ibon o lumutang sa mga ilog. Hindi rin nila hiningi na gumala sa disyerto tulad ng ibang bahagi ng kasulatan. Baboy ang gusto nila, mga hayop na marumi. Dahil ang karumihan ay humihila ng karumihan. Ang kasamaan ay laging naghahanap ng bagay na sira na. Ang kadiliman ay mas mabilis lumaganap kung wala ang liwanag ng Diyos. Hindi lang sila nagtago. Nakipag-ugnay sila. Pinili nila ang mga baboy dahil pareho ang espiritual na kalagayan nila. Gaya ng kasalanan na palaging naghahanap ng puwang sa puso ng tao, ganun din ang mga demonyo. Naghahanap sila ng lugar na may tanda na ng espiritual na kabulukan, pero may mas malalim pa rito. Ayon sa Ebanghelyo ni Marcos, naganap ang pangyayaring ito sa lupain ng mga Geraseno, isang rehiyong hentil sa silangan ng lawa ng Galilea. Hindi ito lupang Hudyo, malakas dito ang impluensyang Romano at Griego. Para sa mga hentil, ang mga baboy ay hindi marumi, sila'y mahalaga. Ang kawan ng mga baboy ay hindi ligaw. Malamang, pinalaki ito para ibenta para sa mga pagkaing Romano o mga ritual na pagano. Kaya nang marinig ito ng mga Hudyong tagapakinig, naunawaan nila ang mas malalim na kahulugan. Kahit pakapaki-pakinabang o katanggap-tanggap ang mga baboy ayon sa pamantayan ng kultura, marumi pa rin sila sa paningin ng Diyos. At sa kwentong ito, ang mga hayop ay naging kasangkapan ng paghuhukom. Ibinunyag nila ang matagal nang nakatago. Isang malinaw na mensahe ang hatid ng tagpong ito. Walang gitnang daan sa pagitan ng dalisay at ng marumi. May mga bagay sa mundong ito na tila okay, kapaki-pakinabang, tinatanggap, iginagalang pa nga. Pero sa harap ng Diyos, marumi pa rin ang mga ito. At ang kaaway, kahit hindi natin pansin, ay nahihikayat sa ganitong mga lugar. Sa mga espiritual na mahina, walang paninindigan at nadungisan. Kaya paulit-ulit tayong pinaalalahanan ng Biblia na mamuhay ng may kabanalan, hiwalay at laging gising. Pinaalala ng 2 Korinto Kabanata 6, talata 17, kung pinapayagan ang karumihan, hindi malayo ang masasamang espiritu.
Para sa mga Hudyong nakikinig, malinaw ang aral. Kung hindi man makapanatili ang mga demonyo sa katawan ng lalaki o gumala ng malaya, mas pinili pa nila ang mga baboy kaysa harapin ang paghuhukom. Pero may mas malalim pang babala dito kung ang masasamang espiritu ay nakakatagpo ng kapanatagan sa maruruming lugar. Gaano pa kaya natin kailangang bantayan ang ating mga puso, ang ating mga tahanan at ang ating araw-araw na gawain? Dahil ang espiritual na karumihan ay hindi laging mukhang masama. Madalas, parang karaniwan lang, hanggang sa dumating si Jesus at ibunyag ang totoo. Sa huli, tinanggap ni Jesus ang kanilang hiling. Hindi siya tumutol o nakipagtalo. Simple lang, pumayag siya. Ayon sa Marcos, Kabanata 5, Talata 13, naghiyawan ang mga baboy na balot ng takot at kadiliman at dali-daling tumakbo pababa ng burol hanggang sa nalunod sila sa lawa. Sabay-sabay na kamatayan, pagkagulat at kaguluhan, ang mga bagay na hindi nakita ng mga tao sa lalaking inaalihan, ngayon ay hayagang nagpakita sa harap nila. Ang sakit, kabaliwan, galit, lahat ng bigat ng espiritual na pasanin ay lumabas sa pamamagitan ng mga baboy. Ang dating hindi nakikita, naging malinaw. Ang tagong pahirap na bumigo sa buhay ng isang lalaki ay biglang nagresulta sa pagkawasak ng daan-daang hayop. Hindi ito aksidente, isa itong revelasyon. Ipinakita nito kung saan talaga patungo ang kapangyarihan ng demonyo sa pagkasira at pagkawala. Sinabi mismo ni Jesus sa Juan Kabanata 10, Talata 10, ang magnanakaw ay dumarating lang upang magnakaw, pumatay at magwasak. Iyan ang plano ng kaaway, hindi lang guluhin ka, kundi sirain ka ng buo. Sirain ang isipan mo, saktan ang katawan mo, wasakin ang pamilya mo, burahin ang layunin mo, agawin ang pagkakakilanlan mo. Kung lubos na makokontrol ng mga demonyo ang isang tao, dadalhin nila ito sa ganap na kaguluhan tulad ng mga baboy na bigla na lang tumalon sa bangin. Isang nakakatindig balahibong katotohanan, hindi kinaya ng mga baboy. Wala silang kalooban, walang pangako mula sa Diyos, walang espiritual na proteksyon. Naging sisidlan lang sila at sa ilang segundo tumakbo sila sa kamatayan. Mas pinili pa ng mga hayop na mamatay kaysa manatili kasama ng masasamang espiritu. Sa sandaling napuno sila, ang likas na reaksyon nila ay tumakas, tumalon pababa, wakasan ng sakit, patahimikin ng ingay. Yan ang ginagawa ng kasamaan. Hindi ito nananahimik, hindi ito nagtutuwid, hindi ito lumilikha, nilalamon nito. Ngayon, isipin mo ang pagkakaiba. Ang lalaki habang sinasapian ay laging nagdurusa, sumisigaw, sinasaktan ng sarili, nagkukubli sa libingan. Pero nang mapalaya siya, payapa siyang naupo, may damit at malinaw na ang pag-iisip. Ang mga baboy naman, nang mapasok agad-agad tumakbo sa kamatayan, walang pag-aalinlangan at hindi na bumalik. Ito ang tunay na anyo ng kadiliman, maaring magkunwaring kalayaan, tagumpay o kasiyahan. Pero sa ilalim nito, iisa lang ang layunin, wasakin. Kaya mag-ingat, huwag baliwalain ang kadiliman. Ang kasalanan ay hindi nananatiling maliit. Ang maliliit na kompromiso ay hindi mananahimik magpakailanman, at ang kasamaan ay hindi kailanman kayang kontrolin. Ang akala mong inosente ngayon, maaaring siya ring magtulak sa iyo sa bangin bukas. Sabi sa Kawikaan Kabanata 14, Talata 12, may daan na akala ng tao ay tama, pero ang dulo nito ay kamatayan. Kaya dumating si Jesus, hindi lang para pagalingin ang may sakit o magkwento, kundi para palayain ang tao, palayasin ang kasamaan at iligtas ang mga papunta na sa kapahamakan. Dahil habang ang magnanakaw ay dumarating para magwasak, sinabi ni Jesus sa Juan 10:10, ako'y naparito upang kayo'y magkaroon ng buhay, tunay na buhay, puspos at umaapaw. At yun mismo ang ibinigay niya sa lalaking nasa libingan.
Isang buhay pinalaya mula sa napakaraming demonyo dahil may isang tagapagligtas na tumayo sa pagitan niya at ng kapahamakan. Wala na ang masasamang espiritu, nalunod na ang mga baboy. At sa wakas, malaya na ang lalaki, mabilis na kumalat ang balita. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng mga baboy papuntang bayan at sa mga karatig lugar, habol ang hininga. Ikinukwento ang nangyari, hindi lang ang pagkawala ng mga hayop, kundi ang lubos na pagbabago ng lalaking dating kinatatakutan ng lahat. Sa Marcos, 5:15, makikita natin ang resulta, payapa, malinaw ang isipan, magaling na. Wala nang mga boses sa kanyang ulo, wala nang sakit, wala nang tanikala, ang hindi kayang gawin ng matinding kalungkutan, takot at tanikala, ginawa ni Jesus sa isang iglap. Ang lalaking iniiwasan ng lahat na walang makakatulong, na isinuko na ng komunidad, si Jesus ang nagligtas sa kanya. Iyon ang tunay na kalayaan. Hindi lang basta nag-iba ang kilos, kundi naging bagong tao. Mula sa sinasapian, naging buo. Mula sa pagkakagapos, naging mapayapa. Mula sa pagiging itinakwil, naging panibagong nilalang. Pero heto na ang hindi inaasahan. Akala mo'y magdiriwang ang mga tao. Iisipin mong matutuwa silang gumaling ang lalaki, pero kabaligtaran, natakot sila. Hindi na sa lalaki, kundi kay Jesus. Ayon sa Marcos 5:17, at nakiusap sila kay Jesus na umalis sa kanilang lugar. Hindi sila nagtanong, hindi sila nagtangkang umunawa. Basta gusto lang nilang umalis siya. Bakit? Dahil may kapalit ang kalayaan. Ang mga baboy, mahigit 2,000, wala na. Hindi lang basta mga hayop yon, kita yon, seguridad yon, kabuhayan yon. Sa pagliligtas ni Jesus sa lalaki, niyanig niya ang kanilang mundo. Binago niya ang kanilang mga pinahahalagahan. Ipinakita niya kung ano talaga ang mahalaga. At napagtanto nila, mas pipiliin nilang manatili sa kanilang mga demonyo kaysa mawalan ng kita. Mas gusto pa nilang mamuhay sa pamilyar na dilim kaysa yakapin ang liwanag na gumugulo sa kanilang kasiyahan. Masakit yang katotohanan. May mga taong hindi tinatanggihan si Jesus dahil hindi sila naniniwala, kundi dahil alam nilang totoo siya. Ramdam nila ang kanyang kapangyarihan. Nakikilala nila ang kanyang pamumuno at sa kaibuturan nila, alam nila kapag nanatili siya, kailangang magbago ang lahat. Ang pamumuhay nila, ang mga desisyon nila, ang mga pinanghahawakan nila, ang kanilang ginhawa. Kaya imbes na tanggapin siya, pinalayas siya, hindi dahil nabigo siya, kundi dahil napakagaling ng kanyang tagumpay. Ang lalaking nakatira sa libingan ay wala nang kailangang panghawakan, kaya buong-buo niyang tinanggap ang kalayaan. Pero ang mga nasa bayan na komportable ang buhay ay may masyadong maraming gustong protektahan, kaya itinaboy nila ito. Hanggang ngayon, si Jesus ay patuloy na nagbibigay ng kapayapaan sa mga nagdurusa at hamon sa mga komportable. Ang tanong, papapasukin ba natin siya o palalayasin? Nakaramdam ng takot ang karamihan. Pinakiusapan nila si Jesus na umalis habang ang lalaking pinalaya mula sa napakaraming demonyo ay nakiusap na sumama sa kanya. At kung tutuusin, sino bang makakasisi sa kanya? Iniligtas siya ni Jesus mula sa matinding hirap, pinatahimik ang kanyang isipan, ibinalik ang kanyang dangal, at marahil sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, muli niyang naramdaman na isa siyang tunay na tao. Ang tanging gusto niya ay manatiling malapit sa tagapagligtas, huwag nang mahiwalay sa presensya na nagpabagsak sa kanyang mga tanikala. Pero tumanggi si Jesus, hindi dahil wala siyang malasakit, kundi dahil may mas malaking layunin. Sa Marcos Kabanata 5, talata 11, sinabi ni Jesus, "Hindi, umuwi ka at ikwento mo sa iyong mga kababayan ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa iyo at kung gaano siya kabuti sa iyo." Napansin mo ba yon? Hindi lang siya inilabas ni Jesus mula sa dilim, isinugo niya siyang lumakad sa liwanag.
Ang lalaking kinatatakutan noon ng buong komunidad, ngayon ay isinugo para maghatid ng pag-asa. Pakinggan mo ang utos, bumalik ka sa iyong mga kababayan. Hindi sa templo, hindi sa lugar ng pagsamba, kundi sa mga taong alam ang kanyang nakaraan, ang mga nakarinig sa kanyang mga sigaw sa libingan na nakaalala sa kalansing ng kanyang tanikala na umiwas at nagtsismis sa kanya noon. Pumunta ka sa kanila dahil hindi lang nila maririnig ang kwento, makikita nila mismo ang pagbabago. At walang mas malakas magsalita kaysa sa isang buhay na tuluyang nagbago. Si Jesus ay kumuha ng isang taong dating pinaghaharian ng mga demonyo at ginawa siyang tinig ng pag-asa at habag. Hindi siya nagbigay ng mga aklat. Hindi siya nagpaturo ng relihiyon. Simple lang ang sinabi niya, ikwento mo kung ano ang nangyari. At ginawa nga ito ng lalaki. Sa Marcos 5:20, mababasa, umalis ang lalaki at nagsimulang ipamalita sa mga lungsod ng Decapolis ang lahat ng ginawa ni Jesus para sa kanya at namangha ang lahat ng nakarinig. Ang Decapolis, mga bayan ng mga hentil sa labas ng Israel. Hindi lang ito pribadong kwento para sa kaibigan. Siya ang naging unang tagapagbalita sa mga hentil bago pa si Pablo, bago pa ang pangitain ni Pedro, bago pa naipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo. Isinugo ni Jesus ang lalaking ito, nakadamit, magaling at buo sa lugar na minsang tumakwil sa kanya. At ano ang naging resulta? Namangha ang lahat. Ang kanyang patotoo ay nanaig sa kanilang mga takot. Ang kanyang mga salita ay nanatili ng mas matagal kaysa sa alaala ng mga baboy na nalunod. At kahit pa umalis na si Jesus sa kanilang baybayin, naiwan ang mensahe. Dahil sa isang lalaking minsang akala ng lahat ay wala ng pag-asa. Kaibigan, ito rin ang layunin mo. Maaaring hindi ka magsalita sa entablado. Maaaring wala kang formal na pagsasanay. Pero may sarili kang kwento at sinasabi sa iyo ni Jesus ang parehong bagay. Bumalik ka sa iyong pamilya at ikwento mo kung paano ka binago ng Diyos, makapangyarihan ang kwento mo. Sa Pahayag Kabanata 12, talata 11, nakasulat, natalo nila ang kaaway sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng patutuo ng kanilang buhay. Hindi mo kailangang alam ang lahat ng sagot. Ang mahalaga ay alam mo kung ano ang ginawa niya para sa iyo. At kapag ibinahagi mo iyon, mamamangha ang mga tao. Kaya ano ang pwede nating matutunan mula sa kwentong ito? Ano ang koneksyon ng tagpong ito? Kung saan hinarap ni Jesus ang masasamang espiritu, tumakbo ang mga baboy sa lawa, at nakatagpo ng kapayapaan ang isang lalaki. Sa atin ngayon, mas malalim kaysa sa inaakala natin. Sa ilalim ng ingay, takot at kaguluhan, may mga espiritual na katotohanang hindi dapat balewalain. At ang unang aral, umiiral ang masasamang espiritu. Maging totoo tayo, hindi sila katang-isip o simbolo lang sa isang kwento. Totoong puwersa sila na may totoong plano at nanginginig sila kapag lumalapit si Jesus. Sa Efeso Kabanata 6, talata 12, nakasulat, ang labanan natin ay hindi laban sa kapwa-tao, kundi laban sa mga kapangyarihang hindi nakikita, mga pinuno ng espiritual na kadiliman at masasamang espiritu sa makalangit na dako. Ang kinakaharap natin ay hindi lang masamang ugali o malas, isa itong tunay na espiritual na digmaan. Pero heto ang magandang balita. Hindi nagtapang-tapangan ang masasamang espiritu, hindi sila lumaban, nakiusap sila. Dahil kapag si Jesus ay malapit, wala silang kapangyarihan. Sabi sa Filipos Kabanata 2, talata 10, sa pangalan ni Jesus, luluhod ang bawat tuhod sa langit, sa lupa, at maging sa ilalim ng lupa. Ikalawang aral, dumating si Jesus para palayain ang tao. Huwag mong kalimutan, tumawid siya ng bagyong dagat para lang sa iisang tao. Walang naghihintay na karamihan, walang palakpakan, walang gantimpala.
isa lang sirang-sira na lalaki, sumisigaw, puno ng sugat, nagtatago sa mga libingan, pero dumating pa rin si Jesus dahil iniiwan niya ang 99 para hanapin ang isa, gaya ng sabi sa Lucas, Kabanata 15, Talata 4. Walang sino man ang masyadong malayo, walang kadilimang masyadong malalim, walang pusong masyadong basag, maaring pakiramdam mo'y wala kang halaga, tinanggihan ka o hindi ka karapat-dapat. Pero kung tumawid si Jesus ng tubig para sa lalaking iyon, gagawin niya rin yon para sa iyo. Ikatlong aral, minsan magulo ang kalayaan. Gustong-gusto natin marinig ang tungkol sa kagalingan hanggang sa maapektuhan na ang nakasanayan natin. Binigyan ni Jesus ng bagong buhay ang isang lalaki, pero kapalit noon ay mahigit 2,000 baboy. Makapangyarihan ng kalayaan, pero hindi ito laging maayos o magaan. Pwede nitong baguhin ang mga kaibigan, kabuhayan, plano o ugali natin. Minsan, pagpasok ni Jesus, binabaliktad niya ang lahat dahil hindi mo pwedeng yakapin ang liwanag habang hawak pa rin ang dilim. Kaya itanong mo ito sa sarili mo, hahayaan mo ba siyang alisin ang mga bagay na nakasanayan mo, kahit konektado ito sa pera mo, sa pagkatao mo o sa iyong ginhawa? Dahil ang tunay na kalayaan ay may kabayaran. Ika-4 na aral, huwag mong itaboy si Jesus. Isa sa pinakamasakit na bahagi ng kwentong ito ay hindi ang hirap ng lalaki, kundi kung paano tumugon ang mga tao. Nakita nila kung ano ang kayang gawin ni Jesus, nakita nila ang habag niyang kumikilos, pero sa halip, pinakiusapan nila siyang umalis. Sa Marcos 5:17 nakasulat, nagsimulang makiusap ang mga tao na umalis si Jesus sa kanilang lugar. Bakit ganon ang naging reaksyon nila? Dahil natakot sila sa mga maaring mabunyag pa kapag nanatili siya. Sa mga bagay na kailangang magbago, mas pinili nilang manatili sa mga hayop kaysa sa isang buhay ng tao, pera kaysa himala at ginhawa kaysa kalayaan. Kaya hiningi nilang umalis ang anak ng Diyos sa kanilang lupain. Hanggang ngayon ganon pa rin ang ginagawa ng marami. Kapag dumating si Jesus, imbes na buksan ang puso, pinipigilan natin siya. Dahil sa kaibuturan natin, alam natin, ang presensya niya ay magdadala ng pagbabago. Pero ito ang katotohanan. Ang kapit sa iyong tanikala ay mas magastos kaysa sa pagbitaw sa iyong ginhawa. Ika-5 aral, makapangyarihan ang kwento mo. Ang lalaking pinalaya ni Jesus ay hindi dumaan sa relihiyosong pagsasanay. Hindi siya nagtuturo ng doktrina. Hindi niya kailangan magbanggit ng talata mula sa isip, pero may pinagdaanan siya. At sinabi ni Jesus sa kanya, umuwi ka at ibahagi ang ginawa ng Diyos. Iyan ay nasa Marcos 5:29. Iyon lang ang kailangan niya at sapat na rin yun para sa atin. Sa pahayag 12 at 11 nakasulat, nilabanan nila ang kaaway sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng patotoo ng kanilang buhay. Ang kwento mo ay hindi lang alaala, isa itong sandata sa tagumpay. Maaring iniisip mong hindi ka pa handa, pero ang tunay na paghahanda ay ang gawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi kailangan ng tao ng perpektong sermon. Ang kailangan nila ay marinig ang kagalingan, ang pagbabago, ang mismong sandali na bumaliktad ang buhay mo. Sabihin mo kung ano ang ginawa niya para sa iyo. Dahil kapag nakita ng iba kung sino ka noon at sino ka ngayon, mamamangha sila. Iyan ang 5:20 ng umaga. Hindi lang ito tungkol sa mga baboy, sa kasamaan o sa libingan. Tungkol ito sa iyo, sa pagliligtas na hinihintay mo, sa tagapagligtas na lumalapit sa iyo, sa panunumbalik na iniaalok niya, at sa layuning inilalagay niya sa kamay mo. Kaya huwag mong itago ang kwento mo. Huwag mong isarado ang puso mo sa Kanya. Hayaan mong lumapit siya sa baybayin ng buhay mo at ibahagi mo sa mundo ang ginawa niya para sa iyo. Tumigil tayo saglit dito at itanong ang isang tapat na tanong. May bahagi ba ng buhay mo na pinayagan mong manatili ang dilim?
Maaaring ito'y isang lihim na pakikibaka, malalim na sugat, o kasinungalingang paulit-ulit sa isipan mo. Maaaring pakiramdam mo'y bilanggo ka, emosyonal, mental, espiritual, nakakulong sa guilt, sugatan sa nakaraan at natatakot sa kinabukasan. Maaaring tulad ng lalaking sa libingan, nasanay ka na sa ingay at sakit, nasanay ka na sa katahimikan ng libingan, tinanggap mo na ang mga kasinungalingan, naniwala ka ng ito ka na, sirang-sira at hindi na mababago. Pero pakinggan mo ito, walang kasamaan ang masyadong malakas, walang lugar ang masyadong madilim, walang sugat ang masyadong malalim, at walang nakaraan ang masyadong sira para hindi pagalingin ni Jesus. Ang parehong Jesus na tumawid ng dagat, na pinatahimik ang hukbo ng mga demonyo, na ibinalik ang isip ng lalaki at ang kanyang dangal, narito rin siya ngayon para sa iyo. Sabi sa Juan 8:36, kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, tunay kayong malaya. Hindi lang ito pag-asa, ito'y pangakong sigurado. Hindi mo kailangang magsabi ng perpektong dasal. Hindi mo kailangang ayusin ang buhay mo bago ka lumapit sa Kanya. Banggitin mo lang ang pangalan niya. Sabi sa Roma 10:13, ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngayon na, hindi bukas. Buksan mo ang puso mo, hayaan mong pumasok siya sa bagyo ng buhay mo. Hayaan mong gibain niya ang mga pader na itinayo mo. Hayaan mong alisin niya ang dilim na matagal nang nakatago sa kaluluwa mo. Hindi ka nilikha para tumira sa gitna ng mga patay. Nilalang ka para mabuhay ng may kalayaan, may kapayapaan, at may layunin. At kapag pinalaya ka ni Jesus, tunay na pinalaya, huwag mo itong sarilihin, ibahagi mo ito. Dahil baka ang kwento mo ang maging susi ng pag-asa para sa iba. Kung may tinamaan sa puso mo sa mensaheng ito, huwag mo lang baliwalain. Gumanap ka. I-like mo ang video na ito. Hindi para sa amin, kundi para mas marami pang makarinig ng katotohanan ito sa pamamagitan ng algoritmo. Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at buong tapang mong sabihin, si Jesus ang may ganap na kapangyarihan. Dahil ang salita mong may pananampalataya ay maaaring magsindi ng liwanag sa dilim ng iba. Ipadala ang video na ito sa isang taong tahimik na nagdurusa. Hindi mo alam, baka siya ay kapit na lang sa isang hibla. At isubscribe mo ang channel na ito para sa mas marami pang malinaw at Bible-based na aral bawat linggo. Hindi lang ito basta video. Isa itong misyon dahil tumitindig tayo para sa mga taong nananatiling bihag sa libingan, patuloy na niloloko ng kasinungalingan at hindi pa alam na posible palang maging malaya. Nakiusap ang mga demonyo na pumasok sa mga baboy dahil alam nila kung sino ang kaharap nila. Si Jesus, anak ng kataas-taasan, kampeon ng langit, ang liwanag na hindi kayang talunin ng kadiliman, ang tagapagligtas ng mga nagdurusa. At kumikilos pa rin siya ngayon. Patuloy siyang umaabot sa kabila ng mga dagat, patuloy niyang pinatitigil ang kasamaan, patuloy niyang binubuo ang mga buhay na wasak. Ang kailangan mo lang papasukin siya, sumaiyo ang kapayapaan at magkita tayo sa susunod na video. Habang hawak pa rin ang dilim, kaya itanong mo ito sa sarili mo, hahayaan mo ba siyang alisin ang mga bagay na nakasanayan mo? Kahit konektado ito sa pera mo, sa pagkatao mo, o sa iyong ginhawa. Dahil ang tunay na kalayaan ay may kabayaran. Ika-4 na aral, huwag mong itaboy si Jesus. Isa sa pinakamasakit na bahagi ng kwentong ito ay hindi ang hirap ng lalaki, kundi kung paano tumugon ang mga tao. Nakita nila kung ano ang kayang gawin ni Jesus, nakita nila ang habag niyang kumikilos, pero sa halip, pinakiusapan nila siyang umalis. Sa Marcos 5:17 nakasulat, nagsimulang makiusap ang mga tao na umalis si Jesus sa kanilang lugar. Bakit ganon ang naging reaksyon nila? Dahil natakot sila sa mga maaring mabunyag pa kapag nanatili siya. Sa mga bagay na kailangang magbago.
Mas pinili nilang manatili sa mga hayop kaysa sa isang buhay ng tao, pera kaysa himala at ginhawa kaysa kalayaan. Kaya hiningi nilang umalis ang anak ng Diyos sa kanilang lupain. Hanggang ngayon ganon pa rin ang ginagawa ng marami. Kapag dumating si Jesus, imbes na buksan ang puso, pinipigilan natin siya. Dahil sa kaibuturan natin, alam natin, ang presensya niya ay magdadala ng pagbabago. Pero ito ang katotohanan. Ang kapit sa iyong tanikala ay mas magastos kaysa sa pagbitaw sa iyong ginhawa. Ikalimang aral, makapangyarihan ang kwento mo. Ang lalaking pinalaya ni Jesus ay hindi dumaan sa relihiyosong pagsasanay. Hindi siya nagtuturo ng doktrina. Hindi niya kailangan magbanggit ng talata mula sa isip, pero may pinagdaanan siya. At sinabi ni Jesus sa kanya, umuwi ka at ibahagi ang ginawa ng Diyos. Iyan ay nasa